So ayan, isang pagbati, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. So magandang araw po sa inyo, sa mga nakikinig sa session natin mula sa, I believe, sa iba't ibang curriculum, sa SPJ, sa SPS STEM, tama nga ba na dating SAI, sa mga BEC or sa SPA man na present. So hello sa inyo. So ayan, good morning din po syempre sa ating mga present na school paper advisors. So ayan, excited na ba ang lahat? So balita ko ito na nga ba ang last categ para sa school-based journalism training ng Tagsay. So ayan. So sana excited ang lahat na sana marami kayong matutunan. So ngayon tayong lahat ay naririto upang magkasama dito sa ating session, sa ating talakayan tungkol sa radio broadcasting and script writing. So ayan, simulan na natin. So next slide po natin. Wait lang. Next slide, ayan. So bago po tayo magsimula, so nais ko po munang magpakilala. So ako po si Alicia Kelsey O. Reyes, isa sa mga former journalist, ang former scriptwriter ng Radio Broad sa Filipino ng Tagsay. Sa CATEG na syempre ipapresent ko sa inyo ang Radio Broadcasting and Scriptwriting. So ako rin po ay isa sa mga pioneer batch ng SPJ. So kaklase ko po yung iba sa mga nauna na nag-lecture po dito. Yan, si Shane, si Christian, si Kay. Ayan, so kung kilala nyo rin po, sina Amia, sina Nika. So ayan, so ako po, syempre, ay taos-pusong nagpapasalamat sa pag-imbita sa akin ng school paper advisors ng Tagsay, ng English at Filipino. So natutuwa po ako na muli ninyo akong binigyan ng opportunity na makapag-lecture o makapagbahagi nga ng aking mga natutunan sa Radio Broad at yung mga na-experience ko bilang campus journalist. So now, let us proceed with our discussion for today. So, ang ating talakayan po ngayon ay iikot syempre sa isa sa mga napaka-importanting elements ng Radio Broad, ng script writing, kung saan ay iisa-isahin po natin kung ano nga ba yung trabaho or role ng isang scriptwriter, kung ano yung script, ano yung mga parts nito, at yung masasakop din sa discussion natin yung mga ilang tips and guidelines na dapat sundin o dapat taglayin ng isang script. So ayan, so alam ko na may ilan po sa inyo na may background na, familiar na o exposed na nga yan sa script writing, sa radio broadcasting. So kaya naman nais ko po na hangga't kaya niyo po ay ibahagi niyo yung prior knowledge no, yung nalalaman niyo na sa mga kasama niyo sa paggawa ng outputs na i-share niyo yung inyong mga prior knowledge nga nalalaman kasi first timers, first handers nilang malalaman yung ating di-discuss today. So yan, so let us read what is written in the slide. So, radio broadcasting and scriptwriting is the most anticipated category in the journalism field. It is considered as the fast medium to transmit information. And one of the major elements of radio broadcasting is the script. So, ayan. So, dinescribe ang radio broad na most anticipated category sa larangan ng journalism. So, bakit kaya? So, So, ito raw ay isa sa mga pinakaabangan sapagkat ito nga ay nagbibigay ng challenge, ayan, ng pagsubok sa mga estudyante na masukat yung kanilang kakayahan na maghayag ng balita in the form of radio sa formang pangradyo. So, ayan na nga, isa sa mga salik upang magampanan natin ang pagiging bahagi ng Radio Broad Team ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa paggawa ng script, kung ano nga ba ang script. So, ayan. So, galing kay Mr. Don Dave Ventura, isa sa mga news executive producer ng GMA Network, na scriptwriting is the art and craft of writing scripts for mass media. And ang script naman ay ang ating news copy. So, ayan. So, makikita po natin na pinag-differentiate yung script and script writing. So, muli, ang script writing, ito yung pagsulat o pagbuo ng script upang makapagbigay ng balita o impormasyon sa mass media o yung ating mga audience.
So, script naman, yun yung ating handout, yung pwedeng soft copy na naglalaman ng ating mga balita. So now, ngayon ay dadako na tayo sa parts of the script. So, ayan. Ang mga bahagi na dapat magkaroon ng isang script ay syempre unang-una ang ating header. So, ito ay naglalaman ng mga sumusunod. So, ganito ang kanyang sequence. So, station name. So, from the word itself, ito yung pangalan ng ating radio station. Ito yung mga Love Radio, Win Radio, Super Radio. Yan. So, yan yung mga nagsisilbing identity o pagkakakilanlan ng inyong newscast. Pinakapangalan. So, ayan. So, next is the station ID. Station ID, ito yung mga DZRH, DZBB. So, yan yung mga tinatawag nating call sign, yung mga kunwari, DZBB 91.5, yan, 90.7. So, yan yung ating, yung numbers naman, yun yung ating frequency. So, kadalasan yun nga, pinagsasama sila na DZRX sa 5.1. Ganon. So, karaniwan, yung sa intro na to ay magkasama na binabanggit yung station name at yung station ID. So, halimbawa kanina, yung DZRX sa 5.1, Radio Alisto. So, ayun, yung ating station ID, yung DZRX sa 5.1, tapos yung Radio Alisto, yun, station name. So, halimbawa lang natin yan. So, ayan. So, next is the petsa or date. So, ito ay naglalaman syempre ng mismong araw na paggawa ng script. Yun. So, next is the 5 minutong balitaan or 5-minute broadcast. So, either pala kung alin man ang mauuna, kung date man or yung 5 minutong balitaan. Ayun. Kung kasi yung nasa taas part ay sa, taas nga ba? Nasa taas na part ay sa English, sa English medium ng Radio Broad. So, ito ay nagsisilbing instructions na ang script ay para lamang sa 5-minute broadcast. So, next. So, page 1 of 10. So, syempre, para hindi makakonsume ng time sa paghahanap ng pages, kunwari, na ibaba nyo yung isang page, di yun, malilito na kayo kung anong page. So, kailangan may label siya. May label kung anong page number niya. So, magsisilbing guide nga para hindi ma-confuse yung members. So, ayan, kung inyong tatanungin, ang parting ito ay inilalagay po natin sa ating, inilalagay natin sa upper right ng inyong paggagamitang platform. Ito po ay maaaring Word or Google Docs. Pero suggested talaga kung gagawa kayo ng script, subukan nyo sa Google Docs. Kasi ina-allow nito yung users na makapag-work collaboratively. So, pag nasi-share mo yung Google Docs, yun. Pwedeng sabay kayong magawa ng script, ganyan. So, ayan. Next slide. Next slide po natin, ayan. We have the intro. Tama nga ba, the intro? So, ayan. It should provide the introduction of the anchors or greet the audience. It can be replaced with the opening billboard or OBB. So, mamaya madadaanan po natin yung OBB. Pero, ang gagamitin po natin muna yung simpleng intro. So, hindi muna tayo level up. So, narito po ang example para sa Filipino medium. So, basahin po natin. So, ayan, magandang hapon, Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, alas 5 ng hapon. Ayun, ako po ang inyong lingkod bayan. Pangalan. At ako naman, si Anchor One. Para naman sa detalye ng mga balita. So, ayan. So, maobserbahan po natin na bumati yung mga anchors, nag-greet sila sa kanilang listeners, sa kanilang mga tagapakinig. At sila ay nagpakilala. And nagbigay ng transition na magpo-proceed na nga sila sa balitaan. Ayan. So, next slide. So, para naman, ayan, syempre, meron din tayong example para sa English. So, narito, ito po. Ayan. So, what's good, Philippines? It's Friday. Di ko po yung alam yung A. Parang ano yan, yung A Wonderful Morning, Cavite Province. Di ko na sure. Kasi ano po yan, galing po kay AIM yan. So, all that trending news now loading in your feed. So, ayan. Wait lang. May lamok guys. Sorry guys. So, mapapansin po natin na yung intro ng English ay brief lang, maikli lang. So, pinahapyawan lang yung intro. Bumati lamang din yung anchor sa audience and nag-shift
na nagbibigay ng transition. So, ayan. Ang pangalawang element ng script, ang intro. Next slide, we have the headline presentation. So, it should contain all of the 4 headlines of the news. So, since meron nga po tayong 4 na news, kailangan din na makita na meron ding 4 headlines. So, ito po ang ating example. So, si Anchor 1 ang bibigkas ng first headline. Ilang probinsya na naka-MGCQ, planong ibalik sa GCQ. Tapos, medyo mabilis dyan. Kailangan medyo overlapping kayo kasi since 5 minutes nga lang yung broadcast nyo. The next headline na susundan naman ni Anchor 2, pagpapabakuna ng mga obispo ng CBCP, isa sa publiko kaya? So, ayun. And, ayun. Yun na iba. And then, so, yun. So, katulad ng laging paalala sa pagsusulat ng headline. So, kailangan naka-SVO pattern siya or ito yung subject, verb, object. Yun ay madadaanan sa lecture mamaya siguro ng mga news presenters. Basta later. So, ayan. So, para naman sa English, example. So, here's a quick look on what's been making news today. Topping the Philippine trends. Daily COVID-19 cases in the Philippines peak at 10,000. Yun. Yun guys, ang example. You can browse na lang din yung ibang headlines. Next slide po tayo. Next slide, we have the teaser. So, kanina, ang headline, yun yung masasabi nating title ng news. Pero syempre, headline na rin yung nagdidikta ng simula ng balita. Pero itong teaser, ang pagkakaiba niya from the word itself, ito yung introduction ng news. So, it can be defined as the introduction of the news. Syempre, kasama na rin dito yung pag-call up mo dun sa mga news presenters na magbabahagi na siya ng kanyang balita. So, ito pong headline, teaser, news, yan ay bukod pong ginagawa ng mga presenters. So, basahin po natin yung example. Examples sa Filipino. So, sa iba pang balita, pagpapabakuna ng CBCP at pagsasapubliko nito, kinumpirma ni President Archbishop Valles. Kasamang yung pangalan ng inyong member, ibalita mo. So, next sa English, moving on to the details. Philippine COVID cases rise past Holy Week. Name has more. Yung pangalan ng inyong member. So, ayun. Yung example. Pwede nyo siyang picturean na yan. So, next we have naman number 5, the news copy. So, ang ating pong news copy, it should contain each of the news of the 4 reporters. So, dyan na ilalagay na po natin yung mismong balita. So, yun, katulad nga kanina, same lang ang sa English and Filipino medium. So, siguro marami nga tayong speakers mamaya at ituturo nila kung paano sumulat ng balita. And of course pala, bago natin makalimutan, kailangan na laging merong exit part or lockout o yung extra ng bawat reporter na ilalagay sa dulong part ng news after niya ma-deliver yung news niya. For example, Alicia Reyes, nagbabalita. Ganon. After ng news, magpapakilala ka din. So, nagbabari din siya sa type ng news kasi for halimbawa, merong fact sheet na ibinigay sa inyo na may sports or showbiz. So, para natural, kailangan inline yung extra nyo, yung lockout nyo sa balita. Halimbawa, nagbabalita ako ng showbiz. Isip ako ng extra na babagay doon sa field na yon. So, Alicia Reyes para sa showbiz balita. Ganon. So, ayan. So, malinaw naman siguro yun. So, next. So, yan, number 6. Ating pong number 6 ay ang outro or extra. So, it concludes the script. It closes the airing and more like the bye-bye greetings. Nagba-bye-bye na. So, ito naman ay para sa anchors. Ito nagsisilbing signal o hudyat na matapos na po yung airing. Patapos na, pagtatapos niya. So, ayan, tulad po ng sabi dito ay bye-bye greeting. So, ayan, example po natin para sa Filipino medium. Ayan, ang
Ayan mga tagapakinig, ubos na pala ang oras natin. Hatid ang mga balitang dapat malaman. Susunod ni Anchor 2, dapat pakinggan. Ako si, at ako naman si, ganun. Papakilala pa rin sila. Pero, yan naman ay nagva-vary kung gusto niyo lang. So, ayan, meron din po tayo syempre example sa English medium. And that ends our broadcast for today. Again, I am and I am. This is, ganon. Ganon. So, muli, kayo po ang bahala po dyan. So, kahit anong style ang gusto nyo, intro or extra, kung babanggitin nyo ba yung, kung magpapakilala ba kayo sa intro or sa outro na, kung babanggitin nyo rin ba yung inyong station ID or yung station name. So, next, number 7. So, we have the infomercial. So, ang ating infomercial is a form of advertisement which is aimed at educating the customer about a product or a series of products via television in the form of a program. But when we talk about, the infomercial in the radio, it addresses issues and leaves a big impact to the reader's mind. So mamaya, I think itong infomercial, siya, more on like advertisement. So ito ata ay mas bibigyang tuon ni Ate Rafaela Grepo. So ito lang muna yung kanyang format ng infomercial kapag siya ay ilalagay na sa script. And merong mga roles, may babae 1, babae 2, babae 3. Yun yung meron din tayong voice-over. Sa voice-over, doon nilalagay minsan yung lesson ng inyong infomercial. So, next. So, ayan. So, nandito na, syempre, yung summarize po natin na sequence or yung flow ng ating script. So, ayan, summarize na nga. So, ganyan po ang karaniwang sinusunod natin sa bawat broadcast. First, we have the intro, yung pagpapakilala. Next is the headlines. Tapos, pagtas ng headlines, magbabalita na si News Presenter 1. Siyempre, si News Presenter 1, kailangan niya ng teaser. Tapos, maglalackout siya, magbabaybay. Tapos, after ni News 1, puproceed na sa News 2. Tapos, para hindi masyado boring, hinahati ng infomercial. Infomercial muna ang sunod bago mag-proceed sa News 3. Ayun. Then, continuing with News 4 and then yung extra. Yung bye-bye. Okay. So, ayan. So, next po natin, ang ating directorial instructions. So, kung mapapansin nyo, yung mga examples natin kanina sa intro, sa extra, sa headline presentation, sa news copy, laging may ganyan. Bakit kaya? So, ayan. So, yan yung tinatawag nating directorial instructions. So, it is the part of the script that control the airing directions and guides the technical operator. So, ayan. So, ang mga sumusunod nga ay nagsisilbing guide, gabay sa ating mga technical operator dahil siya nga ang magbibigay kulay o magla-lighten up ng ating airing kasi kailangan niya rin na gamay. Nandyan siya sa script, part siya ng script kasi nagsisilbi siyang sinusundan ng ating technical operator or technical specialist. So, ayan. So, ito po ang ating mga examples. Used to open up background music. So, theme music, fade in, establish, fade under 4. Ibig sabihin po nun, magsa-start po yung music and continuing siya habang may nagsasalita na presenter o anchorman. Yan. Magkaiba naman, hindi naman po magkaiba yung theme music fade in, tapos fade in intro BGM. Parang nagbaliktad lang po sila. Pero, either po dyan, pwede nyo gamitin. Tapos now we have the used to close background music. So, ayan. Pag ikakat nyo na yung isang music na nagpe-play, kasi magpo-proceed na kayo sa isa pa. So, ayan. Theme music, fade out, intro, background music. So, ayan. So, next slide. So, ayan, kita na ba? So, ayan. So, para naman po sa ating mga special sound effects. So, maalin man dyan yung pwede natin gamitin yung insert SFX, insert stinger, sneak in SFX, sneak in yung ating stinger. So, ayan. So, ang pwede nyo pong gamitin, insert or sneak in, kayo po ang bahala. So, syempre, may pagkakaiba po yung ating SFX and stinger. So, itong SFX, sound effects,
Pinaikli lang. So, ito yung mga swoosh, yung mga naririnig natin na commonly kapag nagpe-play yung headlines na dinedeliver. So, ayan. So, next naman yung stinger. Stinger po yung usually short audio na sinasambit yung station name and yung station ID ng isang newscast. So, kadalasan ito pong stinger yung nilalagay every after na magbalita yung reporter o mag-extra na yung broadcast, magtatapos na. So, mamaya, madidiscuss po yan at further sa talakayan ni Ate Rona Fesuyo. Yan. So, next, now we have the add-ons. First, we have the opening billboard or the OBB. OBB introduces the program or the segment. So, itong OBB na po ito, maihahalin tulad natin siya sa intro. Para siyang alternative natin gagamitin para hindi gaano makakonsume sa time ng airing. Pwede siyang in a form ng song, pwedeng catchy audio na nag-i-introduce dun sa inyong program, sa inyong newscast. So, halimbawa, you can actually listen po yung aming entry sa PUP Radio Festival. Mag-open lang kayo ng Spotify and just search Balitang on the Spot. Ayan, nag-endorse na. So, example po ng OBB, pwede siyang voice over lang. Heto na ang mga balitang pinag-uusapan, bubusisiin, sisiyasatin. Yan ang Balitang on the Spot. So, ayun. Tapos, with additional na sound effects, background music, ayan. So, lalaro-laruin nyo lang. So, second, we have the segments. Segments are the programs of a newscast. So, itong mga segments na to, commonly na-apply lang siya sa infomercial, sa showbiz, or sa sports. Halimbawa, sa sports, buzzer beater, sports balita, kasama yung pangalan ng reporter. Sa showbiz chika, showbiz spotlight, ganyan. Voice over siya. Tapos, next naman, we have the add-ons. We have CBB, the closing billboard. Closes the program or the segment. So, syempre, opposite siya ni OBB. Kung meron nag-introduce ng program, syempre, meron din na nag-end o nagko-close ng program. At ito nga yung tinatawag nating CBB. So, same goes with the OBB. Pwede rin siya na in a form ng song, poem, or about sa newscast na nagli-live sa impact para tumatak yung radio station sa mga tagapakinig. Pwede rin yung CBB, it's joke time. Yun, example, ganun yung ginawa namin last time. And then, proceed na po tayo sa next slide. Next, ayan. So, ayan, para po mas maunawaan natin ang script writing, narito ang ilang guidelines and tips na ibinahagi sa atin ni na Mr. Julius Segovia and Ms. Cecil Villarosa. So, the first one. So, the guidelines and tips. Avoid trying to use all the information in one paragraph. A minimum of 3 to a maximum of 5 sentence paragraphs. So, alam ko na mapapahapyawan yan later. So, dapat nga na ang forma ng ating balita is one sentence is equal to one paragraph. So, kahit one sentence lang siya, kahit maikli lang siya, kailangan nandun lahat yung nilalaman. So, ang balita sa radyo, nagre-range nga lang ng 3 to 5, pero kahit gaano kaikli yung balita, kailangan na magtataglay ito ng, tinatawag nating brevity, meaning short but meaty. Maikli, ngunit eksakto at malaman. So, naiintindihan. So, next, write using the correct grammar and spelling. The news should be reasonably short and able to show clear sentences. So, syempre, common sense dahil tayo ay magbibigay ng impormasyon sa public, sa ating tagapakinig, sa marami, kailangan na tama yung ating grammar and spelling. So, hindi lang ito para sa ating tagapakinig, ngunit para rin sa atin upang hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Ayan. So, next. So, use words to convey concrete images, right? For the ears and not for the eyes.
So yan, dahil tayo ay nasa radyo, ayan. So hindi katulad sa TV na nagpapakita tayo ng mga images ng larawan upang mas madaling maintindihan ng ating ng audience. So dahil hindi tayo nakikita, sa radyo lang tayo, kinakailangan na magbigay tayo ng sapat and detailed na description o malinaw na salita para makuha nila yung pinaka-gist ng ating balita. So kahit na ibig sabihin man natin ay may ilang radio station na teleradyo, alam niyo yun, yung sa DZBB, na nape-play din siya sa channel na GTV. So, doon pa rin tayo sa traditional one. Yung sinasalihan po natin is for radio lang. So, take note of that, ha? We write for the ears and not for the eyes. So, next. After finishing the script, there should be the one who will proofread or check all the articles or the news along with the script. So, ayan. So, kapag nailatag na lahat ng balita sa script, so, kailangan na laging may magtitingin o yun nga ipo-proofread ang script, pati syempre yung balita. Syempre, dapat yung balita talaga na po-proofread. So, pwede ang mag-check niyan ay si scriptwriter or kung hindi naman, pwedeng si anchor. Basta yung may sapat na knowledge and kakayahan na magbigay ng kanyang evaluation o judgment sa script. So, now, next slide po tayo. Ayan. So, next slide. You should sequence the news based on their significance level. So, ito po ang ating basic sequence. So, first, unahin lagi ang national, sunod ay local, ang pang-third ay foreign, next ay sports, next ay showbiz. So, kasi 5 yan. So, commonly, 4 lang yung fact sheet na binibigay. So, didistinguish nyo muna yung type ng yung fact sheet. Tsaka nyo siya pagsusunod-sunodin. So, based on their significance level, sabi. So, kailangan na magkakasunod siya ayon sa lapit niya sa tao. Kung gaano siya kaimportante, kung gaano kahalaga. So, halimbawa, meron tayong 2 balita. Ang isa ay tungkol sa oil price hike, pagtaas ng gasolina. Tapos yung isa naman is about sa BTS. Ano yun ang BTS, di ba? So, anong unahin nyo ron? So, dahil kailangan nga i-assess yun ng scriptwriter at syempre ng co-members niya, anong unahin natin? Anong mas mahalaga? Ayan. So, siguro alam nyo naman na dapat oil price hike yung ating uunahin. So, kasi nakalagay po dyan sa ating sequence, mauuna yung national, local, yun. National o local. Next po naman ay there are 5 members of the team. There are 2 anchors, 4 news presenters, 1 technical operator, 1 scriptwriter, and 1 infomercialist. So, sabi dyan 5, pero bakit parang ang dami, parang 6, 7, 8, 9. 9 yata yung nakalagay dyan na kailangan. So, magbe-base po muna tayo sa bilang nila. Kailangan na 5. 5 members lang. So, ang maaari na yung isa, scriptwriter, tapos magiging news presenter din siya. So, in simple terms, kailangan na may mag-multitask. Kasi, ang kailangan nga lang ngayon, yung base sa guidelines natin ngayon is, 5 members na lang yung ating radio broad team. Kasi, hindi po tulad nung dati na 7 members pa. Pwedeng bukod pa yung script. Ito, siya magsiscript lang, siya mag-news presenter, ganyan. Pero ngayon, yung sinusunod na nga po natin, again, is yung 5 members. Ang isang member, kailangan na may 2 assigned role. 2 yung role niya. Siya, pwede siyang anchor, tapos pwede naman siyang infomercialist natin. So, same yan. Same goes with the infomercial. Kailangan nga din natin ng members na may role na, pero assigned pa rin dito sa part na to. So, ayan. So, mamaya i-discuss pa po yan further with our discussion. So, next, if there is sports and showbiz news, the news should be appropriate to the deliverer. A, showbiz conforms with the female, and B, sports with the male. So, syempre, kailangan na natural o bagay ang balita sa nagbabalita. Kailangan na accurate yung balita sa nagbabalita. Again. So, showbiz, kailangan na female at sa sports naman ay male.
O bakit kailangan yan? So, syempre, may narinig na ba kayong nagbabalita ng showbiz na napakatigas at seryoso ng boses na ma-aksyon? So, di ba wala? So, hindi siya proper. Kailangan na nagko-confirm siya. So, ayan. So, pero kung kukulangin man sa members, hindi na siya required. Meaning na dapat na ibagay nyo lang yung boses sa balita. So, halimbawa, karamihan sa inyo ay babae sa team. So, kailangan nyo humanap ng isang member nyo na malaki ang boses at bagay sa sports na ma-action. Ganyan. So, hahanap kayo ng isang member na pwede doon na mag-deliver ng sports. So, next. So, ayan. Ayon naman kay Kuya John Emil Dolor, ang ating most outstanding campus journalist ng 2023. So, talaga. So, ang sumusunod daw ay ilan sa mga rules na dapat sundin po natin na dapat taglayin ng isang script. So, the first one, all caps, Arial 12, double spacing. So, dapat daw na all capital letters ang gagamitin po natin sa pagbuo ng script na may 12 na font size at Arial na font style. At syempre, para hindi gaano siksikan po sa ating script na rarapat lang na na double spacing ito. So, next, use hyphens between letters and numbers that you want to pronounce separately. So, ayan, halimbawa po natin, DOH, NBI, USA. So, kailangan po natin siya na lagyan ng hyphens or dash kasi yan po ay mga acronyms or abbreviations na binabasa natin ng bukod. Halimbawa ay 2023. So, saan po natin lalagyan yun ng hyphen? So, halimbawa, 20, tas dash, tas 23. Kasi ganun po yung ating pagbigkas. So, next po ay rules in numbers. If a number begins a sentence, spell it out. So, kailangan daw na spell out ang isang figure o number kung ito yung magsistart ng balita. So, halimbawa, 37 ang patay sa isang aksidente sa Bohol dahil umano sa madulas na daan dulot ng ulan. So, dahil nagsimula siya sa numbers, kailangan na spell out or in words siya isusulat sa script. So, ayan. So, ito rin ang ating updated rule. Letter B. Numbers can be put in figures depending on the reporter or in which format it is easier to read. So, nasa sa reporter na rin po kung paano yung form niya, kung paano niya nais basahin yung figures o numbers o sa pagkakasulot nito sa script. So, kung saan man po siya madadalian or saan siya mas convenient or comfortable na bigkasin. Pwedeng figures instead of words. So, si reporter na po ang bahala. So, ayan. So, next, ayan. So, narito po yung halimbawa ng ating infomercial and skeleton ng script. So, maaari nyo po siyang i-scan para ma-access nyo. So, picturean nyo na po siya. So, mapapansin nyo po kung nabuksan nyo na, wala kayong makikitang designs o yung mga palamuti, mga flower, mga border, ganyan, na pumupukaw sa inyong mga eyes sapagkat ang script po ay ang script na ginagamit natin sa Radio Broad ay simple lang. So, ito kasi ay hindi kailangan magdulot ng kalituhan. Nagsisilbi lang siya na gabay upang maging maganda yung flow or daloy ng ating airing or ng ating performance. So, ang script po ay hindi nakapokus sa kanyang kagandahan kung paano siya i-represent. May mga border, ganyan. Ngunit ito ay tumutulong sa atin, sa Partner Radio Broad Team na magkaroon ng isang comprehensive copy ng news na sinusundan habang nag-i-airing. So, hindi po siya ingrande dahil kailangan niya lang na maglaman ng mga balita. Content po yung mas focus natin. So, sa madaling salita, kahit boring man ito sa paningin ng iba yan. So, ito ay malaman o nagtataglay nga ng mga bagay na nagbibigay daan upang maging mas maayos at sapat yung ating guide para sa airing. So, ayan. So, bago ko pala i-end, so, gusto ko lang muna magkwento. Ayan. So, about sa history lang nung nagdaang panahon sa RB Filipino. So, nung na-recruit ako sa Radio Broad Filipino, 2019 yun. So,
hindi ko pa alam yung standings ng Rage Abroad Filipino. So parang nung sumalang kami sa 2019 DSPC, parang naka-place yata kami ng 6th or 7th. Di ko na po maalala. Sorry po, Sir Janty. So, sa 2020, wala. Kasi pandemic po, di ba? Tapos, next ay yung DSPC 2021. So, ginalingan po talaga namin doon. Kasi sabi namin, ibabawi namin yung tagsay. And fortunately, nag-rank po kami ng first doon sa online DSPC. And then, noong 2022, parang walang atang DSPC. Tapos, yung recent lang, yung 2023 DSPC. So, naging second naman kami. So, yun, nakita niyo yung standings ng Rage Abroad Filipino. So, sinasabi ko to na para ma-encourage kayo na pag-igihan dito sa school-based. Kasi malay nyo, dito na pala makita yung potential nyo and ma-recruit kayo. Ayan. So, sana, wish ko lang talaga, sana ma-achieve nyo yung makaabot kayo sa pinakamataas na level ng contest dito sa JORN, sa RB. So, sana isa na sa inyo yung magiging part ng Rage Abroad Filipino na magdadala ng pangalan ng tagsay na nag-advance sa RSPC at sa NSPC. Yun talaga yung dream ko bago ko sumalang. Hindi, even before na pumasok ko sa SPJ noong 2017. Na sana mag-rank first, makasabay din sa Rage Abroad English Filipino. So, ayun, wait lang, nagsistop lang yung yung Google Meet. Ayan. So, again, ayan, thank you. So, ayan, dito na po nagtatapos ang aking discussion sa script writing. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan at nakuhang kaalaman sa pagbuo ng ating script. All about the script writing. So, muli, ako po ay nagpapasalamat na naging isa ako sa mga speaker dito po sa ating school-based journalism training and workshop. So, maraming salamat po dito po sa opportunity. So, kahit video lang po. Video lang kasi po, may pasok na po. So, yun, kung meron pong questions po ang ating mga CJs, ating mga campus journalist, pwede niyo po akong kontakin sa aking Facebook. Yan, nakalagay naman po sa ating slide. Alicia Kelsey Reyes po ang aking Facebook. Tapos, ayan, sa Gmail nga ba? KelseyReyes1616@gmail.com. So, ayan. So, good luck po sa inyong paggawa ng output. So, yung inyong outputs nga po pala ay baka abangan ko kay Sir Jandy. Baka naman Sir Jandy. So, ayan. So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat.